Tayo ngayon ay magdiron at sambahin ang noon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes, tayo po'y lumalapit upang tayo kahabagan ng ating mapagpatawad na Panginoon. Ang ating mga kahilingan, ang ating mga intensyon, ang ating mga petisyon, inilalahad natin sa Kanya upang tayo paboran. Ginugunita din natin sa araw na ito si Santa Agnes, dalaga at martir. Ang simbolo niya, meron siyang palaspas ng pagkamartir at ang lana, wool, na galing sa kordero ng pagkadalisay. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes. Kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok na mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon. Ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito nama'y nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad.
Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humahatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa akin, di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan.
pinagkasundo ni Kristo. Ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umahon si Jesus sa kabuluran, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol, upang maging kasama niya, suguing mangaral, at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, sila'y tinaguriang Boanerges, nang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo, si Simona Makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong Biyernes po na mahalaga sa ating komunidad sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy po nating itinataas ang intensyon, kahilingan, dasal ng lahat ng mga deboto ng Puon upang tayo magtulungan sa pagdadasal sa isa't isa. Ang mga may sakit na may karamdaman, gumaling sila, at ang mga sumakabilang buhay, sila'y itaas natin sa dakilang awa ng may kapal. Ang ating mga pagbasa ngayong Biyernes, maaari natin tingnan ito mula sa aral ng ano ba ang isang Kristiyanong pamumuno, isang Kristiyanong leader. Ating unang pagbasa, ito'y unang Samuel, sapagkat yung bahay ni Saul, nawala na ang pabor ng Panginoon, at kasunod na ang bahay ni David. Mahalaga sa pamumuno natin, pagiging leader, kung tayo'y binigyan ng katungkulan, alalahanin natin hindi ito posisyon ng kapangyarihan. Hindi ito poder. Kung hindi pagkakataon ito upang tayo maglingkod. Ang pamumuno ay alam natin tayo'y kasangkapan, tayo'y bihikulo, tayo'y instrumento ng Panginoon. Narinig natin sa unang pagbasa, nagsiselos, naiinggit si Saul kay David. Ba, mas popular ito Susunod pag-iinteresa niya yung corona ko. Kaya, intensyon ni Saul na patayin si David habang maliit pa yan, iligpit na yan. Ano ba ang konteksto nitong kaharian? Hindi ba sinabi ng Panginoon kay Samuel, hindi ako ang tinalikdan ng Israel, nagtatampo, nasaktan ang damdamin ng Panginoon.
Ayaw nila akong maging hari ng buhay nila. Kaya gusto nila may hari sila na pipiliin. O sige, pagbigyan mo na nga. Paano yung mga tao? Oh, yung mga kapitbahay, nainggit. Meron silang hari, may koronasyon, merong regal na pagdiriwang, may mga ek-ekan, kaborloyan, mga palamuti. Yan. Pero kasama ng mga seremonya na ito, kayong labanan ng mga bahay. Hindi ba ganyan sa mga sekular, mga politikal na mga konteksto? Kampo nito, laban sa kampong ito. Partido nito, laban sa partidong yan. Polarisasyon, bahay, kalaban nito. Kung ikaw ay namumuno sa Kristiyanong komunidad, hindi poder, kapangyarihan, otoridad, mga karibal, mga kukontra, susupilin mo. Hindi. Hindi yan ang pag-iisip. Kung hindi, paano? Ang hari, salamat Panginoon, binigyan niyo ako ng katungkulan. Gagawin ko ang lahat upang maglingkod sa iyo. Ako'y utusan niyo lamang. Sabi nga sa unang pagbasa, si Haring David may puso ng autentikong leader. Ako'y pulgas sa aso. Ang turing niya sa kanya, sarili niya, pulgas. Nagpapakababa siya. Pangalawa, tayo'y namumuno. Yung mga pinagkakatiwala sa akin, ayon sa ibinigay na abilidad, talento, kompetensya sa atin. Huwag na naman tayong mainggit. Buti pa siya. May ganong talento. Bakit ako walang ganon? Imbis na mainggit ka, magselos ka, tingnan mo, suriin mo mabuti. May binigay sa iyo ang Diyos. Walang tao nasa Kanya ang lahat. Walang tao nasa Kanya ang lahat. May distribution po ang Panginoon sa mga napakadaming mga abilidad at kompetensya, talento sa mundo. Tingnan mo lang. At mula doon ka maglilingkod. Hasain mo. Palakasin mo. Yan ang pan mo eh. Yan ang lakas mo eh. Kaya nga ito sa Ebanghelyo natin, ayon kay San Marcos, 12 hinirang. Hindi sila pare-pareho, magkakaiba sila, ugali, personalidad, katangian, lakas, kompetensya. Yan po. Yung una, si Simon Pedro, siya'y bato. At sa batong ito, itatayo ang Santa Iglesia ng Panginoon. At ang huling binanggit, sana po hindi po ganun ang ating panunungkulan, si Judas Iscariote na nagkanulo sa Panginoon. Mahalaga pa rin ay katapatan. Una, tayo'y lingkod. Tayo'y maninilbihan. Pangalawa, tingnan mo ang binigay sa iyong abilidad, kompetensya, talento. Kapistahan ngayon ni Santa Agnes. Naging matapat siya. May persekusyon noon. Pag-uusig sa Santa Iglesia. Gaya nga sinabi ko sa pambungad, ang simbolo ni Santa Agnes, Santa Ines, yung palaspas ng pagkamartir at ang lana, sa Ingles, wool ng kordero. Wool of the sheep. Lana. Yung pagkadalisay niya, yung puro niya. Hindi naman siya ang Panginoon. Ang dinadakila natin. Ang itinataas natin. Ang tinatanghal natin. Ang itinatampok natin. Hindi ikaw ang nasa pedestal. Siya. Higit sa lahat, purihin, dakilain, sambahin, luwalhatiin. Yan ang pamumuno.
Ulitin ko po ang mga punto ko. Ang pamumuno, paglilingkod. Ang pamumuno, hanapin mo yung abilidad na ibinigay sa iyo. At ang pamumuno, pamamaraan ng pagsamba, pagdadakila sa kanyang ngalan. Sa tulong po ni Maria at ni San Jose, mga santo, nawa po, maging sa Ebanghelyo, maging apostoliko tayo sa paglilingkod. Hanapin natin ang mga pagkakataon, maging pastoral pa tayo. Yung mga kaluluwang mapapalapit natin sa Panginoon. Yan, guguli natin. Yan ang ikatutuwa ng Panginoon. Yan ang ikasisiyan niya na mas marami pang mapalapit at makilala siya. Purihin natin ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos, Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng espiritu ng lakas. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Oo, Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalad, buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay nito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghawakan ni Santa Agnes hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa.
Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit at lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, inarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulan, sa pilay ay napalagan, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal natin si Monsignor Norberto Habos, Conching Irasga, at lahat ng mga pumanaw sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose,
Santa Agnes, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo, tulad ng pagmamahal ko sa inyo, ay hihigit pa kayang dakila sa pag-ibig na lang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo nga'y kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniaatas ko
kaibigan ko. Lahat nagmula sa Amay, nalahad ko na sa inyo. Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang niyo. Loob kong umayo kayo at magbunga ng ibayo. Ito nga ang siyang utos ko, na bilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hiniling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni Santa Agnes. Kami naway pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na kay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.